Kung ikaw ay nasa edad na lampas sa 60 at nagsisimula pa lang maghabol sa financial recovery, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang video na ito ay para sa iyo. Maraming kababayan natin ang dumaan sa parehong sitwasyon. Walang ipon, may kaunting utang, at nangangamba kung paano pa makakabawi. Pero tandaan, hindi pa huli ang lahat. Sa mga susunod na minuto, ibabahagi natin ang mga legit at practical na paraan para makalikom ng emergency fund, magpatibay ng savings, at magsimula ng bagong income stream kahit senior citizen na. Siguraduhin mong tapusin ang video dahil sa dulo, tatalakayin natin ang pinakamahalagang aral na magbabago ng pananaw mo sa iyong buhay kahit ikaw ay nasa 60s na. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa education at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito. Dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Kapag nagsisimula ng financial recovery sa edad na lampas sa 60 at wala pang ipon, ang pinakamahalagang hakbang ay ang mabilis na pagbuo ng liquidity o emergency fund. Hindi ito tungkol sa malalaking investment agad, kundi sa paglikha ng safety net na magbibigay ng kapanatagan sa araw-araw. Ang unang hakbang ay ang inventory ng tinatawag na dead assets. Maraming kababayan natin ang may mga lumang appliances, furniture, o kagamitan na nakatambak lang sa bahay. Ang mga bagay na ito kahit mukhang walang halaga ay may potensyal na maging seed money. Sa pamamagitan ng pagbebenta sa Facebook Marketplace o iba pang online platforms, pwede kang makalikom ng ilang libong piso na agad mong mailalagay sa digital banks. Ang mindset dito ay simple. Kung hindi na ginagamit, mas mabuting gawing cash kaysa nakatambak lang. Kapag may seed money ka na, dito papasok ang digital bank arbitrage. Sa traditional na bangko, ang interest ay halos wala. Nasa 0.0625% lang kada taon. Kung ililipat mo ang pera sa mga digital banks gaya ng Maya, GoTime, o Cbank, makakakuha ka ng interest na nasa 4% hanggang 6% per annum. Ang malaking kaibahan nito ay ramdam agad ang paglago ng pera dahil may daily crediting ng interest. Halimbawa, kung may 10,000 pesos ka sa traditional bank, halos wala kang kikitain. Pero sa digital bank, pwede kang kumita ng halos 500 pesos sa loob ng isang taon, tax-free pa. Ang disiplina dito ay huwag gagalawin ang perang nakalagay sa digital bank. Hayaan itong lumago at maging emergency buffer. Kasunod nito, dapat gamitin ang tinatawag na senior privilege budgeting. Bilang senior citizen, may 20% discount sa gamot, pagkain at iba pang serbisyo. Ang karaniwang pagkakamali ng iba ay ginagamit ang discount para mas marami pang bilhin. Ang tamang mindset ay gawing forced savings ang discount. Halimbawa, kung ang gamot ay 1,000 pesos at nabawasan ng 200 pesos dahil sa discount, ang 200 pesos na yon ay dapat ilipat agad sa isang nakabukod na e-wallet o savings account. Sa ganitong paraan, bawat discount ay nagiging ipon, hindi dagdag gastos. Kung consistent ito, sa loob ng isang taon, pwede kang makalikom ng ilang libong piso na hindi mo namamalayan. Isa pang practical na hakbang ay ang Pag-ibig MP2 program. Ito ay government-backed savings na may 5-year maturity at nagbibigay ng tax-free dividends. Ang average historical rate ay nasa 6% hanggang 7% per annum, mas mataas kaysa inflation at mas ligtas kaysa sa stock market. Ang minimum contribution ay 500 pesos, kaya kahit maliit ang halaga, pwede ka nang magsimula. Ang kagandahan ng MP2 ay flexible, pwede kang maghulog monthly o lump sum, at siguradong mas mataas ang kita kaysa sa ordinaryong savings account. Para sa seniors na naghahanap ng safe haven, ito ang tamang sisidlan ng pera na hindi mo agad kailangan. Hindi rin pwedeng kalimutan ang health optimization. Sa edad na lampas sa 60, ang pinakamalaking panganib sa savings ay medical expenses.
Kaya dapat ayusin agad ang PhilHealth benefits at kung kaya, kumuha ng HMO tulad ng MaxiCare. Ang bawat pisong gagastusin sa health ay dapat sagot ng insurance, hindi ng savings. Kung maayos ang dokumento at updated ang membership, malaking ginhawa ito dahil hindi mauubos ang emergency fund sa hospital bills. Ang mindset dito ay preventive. Ayusin ang papeles bago pa man kailanganin. Kung may utang, lalo na sa tao, dapat gamitin ang debt snowball method. Ang unang target ay ang maliliit na utang sa kamag-anak o kapitbahay. Kapag nasettle ang mga ito, hindi lang financial relief ang makukuha, kundi mental clarity at social peace. Ang stress na dulot ng pagkakautang sa kakilala ay nakakaapekto sa productivity at confidence. Kapag naalis ito, mas magiging magaan ang loob at mas makakapag-focus sa income generation. Ang disiplina dito ay huwag magdagdag ng bagong utang habang nagbabayad ng luma. Kasabay nito, dapat ipatupad ang cash-only discipline. Iwasan ang paggamit ng credit cards at buy now, pay later platforms. Ang maliit na interest na kinikita sa digital banks ay madaling mabura kung may utang na may mataas na interest rate. Halimbawa, kung kumikita ka ng 500 pesos sa digital bank pero may utang ka sa credit card na may interest na 1,000 pesos, lugi ka pa rin. Kaya ang tamang diskarte ay gumastos lang kung may cash at huwag magpadala sa tukso ng installment o BNPL. Ang mindset dito ay simple. Kung hindi kaya ng cash, hindi dapat bilhin. Sa kabuuan, ang Quick Start Liquidity Blueprint ay nakatuon sa tatlong bagay. Paglikha ng seed money mula sa dead assets, pagpapalago ng pera sa digital banks at MP2, at pagprotekta sa savings sa pamamagitan ng insurance at cash-only discipline. Ang bawat hakbang ay practical, specific, at kayang gawin ng ordinaryong Filipino senior. Hindi ito nangangailangan ng malaking kapital, kundi ng tamang mindset at disiplina. Sa loob ng 3 hanggang 6 months, pwede kang makalikom ng emergency fund na magbibigay ng peace of mind at magbubukas ng pinto para sa mas mataas na income opportunities sa susunod na yugto ng recovery plan. Ang pinakamahalaga ay magsimula ngayon dahil kahit maliit ang hakbang, kapag consistent, nagiging malaking pagbabago sa hinaharap. Ang mga susunod na hakbang ay ang paglikha ng bagong daloy ng kita na mabilis at hindi nangangailangan ng sobrang pisikal na lakas. Sa edad na lampas sa 60, hindi na praktikal ang mabibigat na trabaho, kaya ang diskarte ay dapat nakatuon sa high-velocity income at digital side hustles. Ang pinakamahalaga ay ang paggamit ng karanasan at kaalaman na naipon sa loob ng maraming taon. Kung ikaw ay dating accountant, teacher, o may expertise sa isang particular na larangan, pwede mong i-monetize ang iyong kaalaman. Halimbawa, ang isang accountant ay pwedeng mag-alok ng freelance bookkeeping services sa mga maliliit na negosyo sa barangay. Hindi kailangan ng malaking kapital, kundi laptop, internet, at kaunting oras. Ang bayad ay pwedeng per project o monthly retainer. At dahil maraming MSMEs ang naghahanap ng abot-kayang serbisyo, mabilis itong nagiging source ng stable income. Kung mahilig ka sa pagluluto, pwede mong simulan ang home-based cloud kitchen o micro-retail. Hindi kailangan ng malaking puhunan, basta may specialty dish o niche product na tatargetin ang tamang audience. Halimbawa, low-carb meals or healthy snacks para sa mga health-conscious na kababayan. Ang marketing ay pwedeng gawin sa Facebook groups or community pages. Ang diskarte ay mag-focus sa isang produkto na madaling gawin at may demand. Kung makabenta ka ng 10 packs ng healthy snacks kada araw na may profit na 20 pesos bawat isa, may 200 pesos kaagad na dagdag kita. Kapag consistent, pwede itong lumaki at maging regular income stream. Isa pang mabilis na paraan ay ang digital product flipping. Kung may alam ka sa proseso ng SSS, GSIS o pag-ibig, pwede kang gumawa ng simple how-to guides.
Ang mga ito ay pwedeng i-layout sa PDF at ibenta bilang digital download o i-offer bilang paid webinar. Maraming kababayan ang nahihirapan sa bureaucracy, kaya willing silang magbayad para sa malinaw na step-by-step guide. Halimbawa, kung mag-charge ka ng 100 pesos per download at makabenta ng 50 copies, may 5,000 pesos ka agad. Ang kagandahan nito ay one-time effort lang ang paggawa ng guide, pero paulit-ulit itong pwedeng ibenta. Kung may bakanting kwarto sa bahay, pwede itong gawing rental pivot. Hindi kailangan bumili ng bagong lupa o property. Ang simpleng pagpapaupa ng kwarto sa estudyante o trabahador ay pwedeng magbigay ng steady monthly income. Kung ayaw ng hassle, pwede ring maging Airbnb co-host. Ang ibig sabihin nito ay ikaw ang mag-manage ng property ng ibang tao kapalit ng service fee. Hindi mo kailangan ng sariling property, basta marunong kang mag-handle ng bookings at mag-coordinate sa guests. Ang kita ay depende sa arrangement, pero kadalasan may percentage cut ka sa bawat booking. Para sa mga mahilig magkwento o magbahagi ng karanasan, content creation ay isang promising option. Sa TikTok o Facebook Reels, pwede kang gumawa ng videos na nagbabahagi ng classic Filipino wisdom o traditional skills. Halimbawa, paggawa ng kakanin, pagtuturo ng lumang kasabihan, o pagbabahagi ng life lessons. Ang mga ganitong content ay madaling makakonect sa audience dahil relatable at nostalgic. Kapag lumaki ang followers, pwede kang kumita sa creator fund o brand deals. Hindi kailangan ng mamahaling equipment, basta smartphone at consistency sa paggawa ng content. Kung gusto mo ng mas personal na serbisyo, pwede kang magtayo ng barangay-level service agency. Ang konsepto ay simple. Ikaw ang tagalakad ng documents, tagabayad ng bills, o taga-asikaso ng errands ng mga kapitbahay. Maraming tao ang busy o walang oras pumila, kaya willing silang magbayad ng service fee. Halimbawa, kung mag-charge ka ng 50 piso per transaction at makalakad ka ng 10 transactions sa isang araw, may 500 pesos ka agad. Ang diskarte ay mag-offer ng convenience sa community at siguraduhin na reliable ang serbisyo. Kapag may extra income na, pwede itong ilagay sa micro-investing sa dividend stocks. Sa Philippine Stock Exchange, may mga blue-chip companies gaya ng AREIT o MREIT na nagbibigay ng quarterly dividends. Kahit maliit ang puhunan, pwede kang magsimula. Halimbawa, kung may 10,000 pesos ka at ang dividend yield ay 5%, may 500 pesos ka kada taon na passive income. Ang kagandahan ng dividend stocks ay hindi mo kailangan bantayan araw-araw, basta piliin ang stable companies na may consistent payout. Sa paglipas ng panahon, pwede itong maging dagdag na source ng passive income. Ang lahat ng ito ay nakatuon sa paglikha ng bagong daloy ng pera na mabilis, practical, at kayang gawin ng seniors. Hindi ito nangangailangan ng malaking kapital o mabigat na trabaho, kundi ng tamang mindset at paggamit ng existing skills at resources. Ang mahalaga ay magsimula sa maliit, maging consistent, at hayaan na ang bawat side hustle ay magbigay ng dagdag na kita. Kapag pinagsama-sama ang consultancy, micro-retail, digital products, rentals, content creation, barangay services, at micro-investing, nagiging diversified ang income streams. Sa ganitong paraan, kahit nagsimula ng huli, pwede pa ring makabuo ng sustainable financial recovery plan na magbibigay ng peace of mind at financial stability sa mga susunod na taon. Bilang paalala mula sa content nating ito ngayon, kung ikaw ay nasa edad na lampas sa 60 at nagsisimula pa lang maghabol sa financial recovery, tandaan na ang bawat hakbang ay dapat gawin ng may disiplina at tamang mindset. Ang plano na ibinahagi dito ay hindi magic formula, kundi practical na gabay na pwedeng sundan ng ordinaryong Filipino senior. Ang pinakamahalaga ay magsimula sa maliit at maging consistent. Ang pagbebenta ng mga lumang gamit, paglipat ng pera sa digital banks,
paggamit ng senior citizen discounts bilang forced savings, at pag-invest sa Pag-ibig MP. Dalawa ay mga hakbang na kayang gawin ng kahit sino. Hindi ito nangangailangan ng malaking kapital, kundi ng tamang diskarte at tiyaga. Huwag kalimutan na ang health insurance at PhilHealth ay proteksyon laban sa biglaang gastos. Ang pag-aayos ng mga dokumento at pagtiyak na updated ang membership ay makakapagbigay ng peace of mind. Kung may utang, unahin ang maliliit na utang sa tao para mawala ang social stress at mental clutter. Ang cash-only discipline ay susi para hindi masayang ang kinikitang interest sa digital banks. Ang lahat ng ito ay nakatuon sa pagbuo ng emergency fund sa loob ng 3 hanggang 6 months. Kapag may safety net ka na, mas magiging handa ka sa susunod na hakbang, ang paglikha ng bagong income streams. Ang recovery plan ay hindi overnight success, kundi proseso ng pagbabago ng mindset at lifestyle. Ang bawat piso na naitatabi ay hakbang patungo sa mas maayos na kinabukasan. Kung ikaw ay senior citizen na nagsisimula pa lang, tandaan na hindi pa huli ang lahat. Ang mahalaga ay magsimula ngayon, dahil ang consistency sa maliit na hakbang ay nagbubunga ng malaking pagbabago sa hinaharap. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, and para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat.